Alright, magandang umaga na ho sa lahat natin ng mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Welcome naman sa ating panibagong video, panibagong reaction, mga ka-action, mga kakamping. Una sa lahat, nais ko po muna kayong batiin ng happy Sunday sa inyong lahat. Sana ho ay nasa mabuti po kayong kalagayan saan man kayo sulok ng mundo ngayon. Maraming salamat and God bless everyone. So gusto ko lang ho na i-share ho ito sa inyo. Ito si Kulukoy. Kilala nyo po yan? Si Coach Oli na DDS vlogger. O eto ho, nagkukumahog ho siya para ipagtanggol ito si Vice President Sara Duterte. O sino ba naman ang magtatanggol kay Vice President Sara Duterte? Siyempre ang mga DDS vlogger. Hindi naman ho pwede na kami na mga kakamping. At lalong hindi pwede ang mga loyalista. Siyempre, mga DDS vlogger ang magtatanggol kay Vice President Sara Duterte. So, alam ko na, alam nyo rin, napanood nyo rin, no? Na ito nga ang mga di umano, bank record ni Vice President Sara Duterte ay gusto nga na ipasugpi na. So, ngayon, dito si Kulukoy, tudo tanggol kay Vice President Sara Duterte. O eto, panoorin at pakinggan ho muna natin ito. Gustong pabuksan itong bank accounts ni BP Sara. Connection with the impeachment. Eh sabi ni BP Sara, wala kayong ebidensya. So in short, paano pumasa? Paano nagkaroon ng substance yung reklamo nyong impeachment? Eh pabubuksan nyo. Dapat yun, meron na kayong ebidensya na ganito ang laman. Ganito ang pera ni BP Sara. Ganito, ganyan, ganyan. Hindi mo kukuhanin sa akin. Bakit sa akin mo kukuhanin yung ebidensyang kakailanganin nyo? Nagigets po? Ang tawag dyan, fishing expedition or, kaya nga sabi ko, pambira, ang laki na ng problema natin sa gera. Ito mga congressman, ang inaatubag, mangisda pa. Ito mga congressman, ang inaatupag, yung impeachment ni BP Sara, hindi na nga masolusyonan tong problema sa langis. Nangingisda pa kayo, mga animal kayo. Ang gusto kasi nilang mangyari, parang self-incrimination. Yung ebidensya nila, galing sa akin. Dapat sa akin, taka ba kayo? Kayong nagsamba ng impeachment, dapat meron na kayong ebidensya in the first place. Yun po ang punto ni BP Sara, na tama naman. At alam naman ng mga abogado yan. Alam mo, Kulukoy, hindi ko alam kung ikaw ay nagsyunga-syungaan or nagbiu-biuhan. Napakasimple intindihin, hindi mo maiintindihan. Kaya ho, tinawag na may substance itong third at fourth na impeachment labang kay Vice President Sara Duterte kasi nga po, ang ibig sabihin, tama ang pag-file. Nasunod ang proseso. In my own opinion. Hindi po ako nagmamagaling dito. Correct me if I'm wrong. Okay? Ngayon, dyan sa sinasabi mo, Kulukoy, bibigyan ho kita ng dalawang example nang maintindihan mo po. Kung hindi mo pa talaga maiintindihan, ay talagang biu-biu ka nga. Di ba? Unang example, halimbawa, sa isang bahay, may nakawan na nangyari. Saan ba magsisimula ang investigasyon? Siyempre doon sa bahay na nanakawan. Diba? Nagigits mo? Uulitin ko, Kulukoy ha. Halimbawa, may nakawan na nangyari sa isang bahay. Saan magsisimula ang investigasyon? Sa kapitbahay ba na hindi nanakawan? Or sa bahay na nanakawan? Siyempre sa bahay na nanakawan. Doon magsisimula ang investigasyon. Okay? Example lang po yan ha. Pangalawang example. Diba, last year, may paratang kayo kay Mr. President Bongbong Marcos na di umano gumagamit si Mr. President Bongbong Marcos at may video pa. Diba? Saan nagsimula ang investigasyon? Doon sa video o picture na kumakalat. Diba? At napatunayan na defect ang nasabing video. Di ba? Ngayon, nagigets mo na, hindi pa. Kung hindi mo pa nagigets, itong sinasabi ko na biu-biu ka nga talaga. Di ba? Napakasimple intindihin, Kulukoy. Di ba? Kaya nga ho, itong mga di umano, bank record ni Vice President Sara Duterte ay gusto ho ipasugpi na para maimbestigahan. Okay? Nagigits mo? Ngayon, dyan sa sinasabi mong kung pinoproblema mo yung about sa gira-gira na yan, huwag ka pong mag-alala. Huwag na sumakit ang ulo mo dyan. Dahil ang gobyerno
ang administrasyon ni Mr. President Bongbong Marcos ay hindi ho nagpapabaya sa ating mga kababayan na nandun sa Middle East. 'Di ba? May mga ahensya po tulad ng DFA, OWA, DMW. Kaya wag niyo na pong problemahin 'yan. Okay? Alam niyo sa totoo lang, Kulukoy, Kotsoli, dapat isa din po kayo na magboses na sana harapin o sagutin ito ni Vice President Sara Duterte sa tamang forum. Nang sa ganun malaman ng taong bayan. And then kung maging malinis na ang pangalan ni Vice President Sara Duterte, hindi magiging proud ho kayo kay Vice President Sara Duterte. 'Di ba? Tatakbo po siya bilang Pangulo ng Pilipinas. 'Di ba? Ngayon, kung mapatunayan ni Vice President na malinis ang kanyang pangalan sa mga di umano na mga aligasyon laban sa kanya, edi baka yung mga tao na may agam-agam, baka magiging supporters pa yan ni Vice President Sara Duterte sa 2028 presidential election. Kaya kung ako sa inyo o isa kayo sa mga buboses na ipanawagan kay Vice President Sara Duterte na sagutin itong mga di umano aligasyon laban sa kanya. Okay? So yun lang ho mga ka-action, mga kakamping no. Gin-share ko lang ho sa inyo yan. Maraming salamat po sa ating mga viewers, Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Good morning everyone!